Sa isang abandonadong gusali, may lumabas mula sa isang misteryosong malaking kahon. Samantala sa Chicago, nagpaalam si Jason sa anak na si Charlie at sa asawang si Daniela bago pumasok sa universidad upang magturo sa kanyang klase sa physics. Sa gabi, pumasok ang misteryosong lalaki sa storage unit na puno ng pera, cellphone, at iba pang kahina-hinalang kagamitan. Nalaman natin na ito ay si Jason, at isinusulat niya ang lahat ng ginawa ng kanyang pamilya sa araw na iyon na parang siya ay isang stalker. Panay din ang tingin niya sa maliit na lalagyan na may likido. Maya-maya ay pumunta si Jason sa bar para makipagkita sa kaibigan na si Ryan, na nanalo kamakailan ng napakahalagang parangal sa science. Habang umiinom sila para magdiwang, hiniling ni Ryan kay Jason na sumali sa kanyang bagong neurotech na kumpanya. Handang sumang-ayon si Jason ngunit nagbago ang isip niya nang malaman niyang nasa San Francisco ang kumpanya dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Jason ang tawag mula sa asawa at hinayaan ito na nakagambala sa kanya at muntik na siya mabundol ng taxi. Pagkatapos ay dumaan siya sa madilim na eskinita at nilapitan siya ng isang lalaking nakamaskara na bigla siyang tinutukan ng baril upang nakawin ang kanyang wallet at ang cellphone. Pagkatapos ay pinilit ng magnanakaw si Jason na sumakay sa kotse at magmaneho. Habang nasa biyahe, tiningnan ng magnanakaw ang cellphone ni Jason dahil kahit papaano ay alam niya ang password at nagtanong tungkol kay Ryan. Sa kalaunan, nakarating sila sa abandonadong gusali at sinaktan ng magnanakaw si Jason bago siya inihagis sa lupa upang kunin ang kanyang wedding ring. Sunod, pinahubad niya si Jason at iginiya siya pababa ng hagdan. Nang subukang lumaban ni Jason, madaling nadaig siya ng magnanakaw at itinapon siya bago binigyan ng injection. Pagkatapos ay pinasuot ng lalaking nakamaskara si Jason ng ilang damit habang nakatitig siya sa misteryosong kahon hanggang sa nahimatay si Jason. Nang magising si Jason, napapalibutan siya ng maliwanag na ilaw at mga doktor. Nahihilo siya at nalilito, hindi makapagsalita kahit na pinaligo siya ng mga ito at bigla na lang muling nahimatay. Maya-maya ay nagising si Jason sa kama at nang subukan niyang umalis, nakita niyang nakalock ang pinto. Sa kalaunan, binisita siya ng isang babaeng nagngangalang Amanda na nagmamadaling niyakap siya. Hindi siya nakikilala ni Jason at nasaktan siya nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Amanda na ang lahat ng mga pagsusuri ay nagpapahiwatig na mabuti ang lagay niya kaya sa wakas ay makakalabas na siya mula sa quarantine. Pagkatapos ay dinala siya nito sa opisina kung saan nakita niya si Layton na kinilala niya mula sa kanyang mga araw ng kolehiyo. Sumunod ay nag-set up si Amanda ng camera at sinabing siya ay isang lab psychiatrist habang ipinakikilala si Layton bilang CEO at si Jason bilang punong opisyal ng Agham at co-founder. Biglang pinindot ni Layton ang isang button para ipakita ang maraming tao sa labas ng kwarto na pumalakpak kay Jason. Ipinaliwanag ni Layton na ang koponan ay nagmamadaling pumunta rito mula sa lungsod upang makita siya dahil siya lamang ang nakabalik mula sa kahon. Hindi pa rin maintindihan ni Jason kaya sinabi ni Amanda na 14 na buwan na siyang wala. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit ang huling natatandaan ni Jason ay nasa bar siya kasama si Ryan. Nagsimula siyang magpanik dahil sa sitwasyon at nang subukan nilang dalhin siya pabalik sa kanyang silid, itinulak niya sila at tumakbo palayo. Nagawa niyang matakasin sila sa pamamagitan ng elevator at nang makita niyang nakasara ang pintuan sa harap, pinagbuksan siya ng guard dahil doon siya nagtatrabaho. Habang nagsisimulang tumunog ang alarma, tumalon si Jason sa bakod at tumakbo sa kagubatan upang marating ang lungsod. Pagkatapos, sumakay si Jason ng taxi habang tinitingnan ang wallet at mga susi na nakita niya sa damit na iyon. Ginamit niya ang mga susi na iyon para makapasok sa kanyang tahanan, ngunit natagpuan niya doon si Amanda at ang lahat ng bagay ay inilipat sa iba't ibang lugar. Sa pag-aakalang may amnesia lang siya, ipinaliwanag ni Amanda na nagsasama sila. Nagulat si Jason at tinawag sina Daniela at Charlie, ngunit nang makarating siya sa silid ng kanyang anak, nakahanap lang siya ng opisina at science award na may pangalan niya. Sumunod ay sinubukan ni Jason na tawagan si Daniela ngunit maling numero ang natawagan kaya sinubukan niyang muli at nakatanggap lang ng insulto. Tinanong ni Amanda kung sino si Daniela at sinabi ni Jason sa kanya na siya ang kanyang asawa, ngunit sinabi ni Amanda na wala siyang asawa. Habang patuloy na naghahanap si Jason sa bahay at nakahanap ng mga kakaibang bagay, tumawag si Amanda para sa tulong. Maya-maya ay nakita ni Jason ang isang sasakyan na dumating at sinigawan si Amanda bago tumakbo palayo sa likod ng pinto. Kasabay nito, iniwan ng magnanakaw ang maskara at pumasok sa aktwal na tahanan ni Jason na suot ang kanyang mga damit na nagpapakita na magkapareho sila ng mukha.
Nagsimulang lambingin ni Jason number 2, si Daniela at sinabi sa kanya ang tungkol sa alok ni Ryan, ngunit sinabi niyang mas pinili niya si Daniela kesa sa malamig na laboratorio. Sa huli ay nauwi sila sa pagiging intimate. Samantala, nagtago si Jason number 1 sa eskinita para hindi siya makita ng truck at nang tuluyan na silang nawala, pumasok siya sa karaniwang bar na pinupuntahan niya. Hindi siya nakilala ng bartender at pinaalis si Jason 1 nang ipagpilitan niyang magkaibigan sila. Sumunod, pumunta si Jason 1 sa ospital at sinabing sa palagay niya ay may mali sa kanyang isip, kaya binigyan nila siya ng MRI. Nagpalipas siya ng gabi doon at kalaunan ay dinala ng doktor ang resulta ng pagsusuri. Nakahanap sila ng psychoactive compound sa kanyang toxicity screen na hindi pa nila nakita noon. Hinanap din nila ang pangalang ibinigay sa kanila ni Jason 1, ngunit wala silang nakitang iba na may apelyido niya sa Chicago. Sinimulan ng doktor na basahin ang talambuhay ni Jason mula sa internet at ang simula ay tumutugma sa kanyang natatandaan, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang magbago at ang artikulo ay nagtatapos sa pagsasabing si Jason ay nawala ng higit sa 1 taon. Hiniram niya ang tablet nito at hinanap ang pangalan sa pagkadalaga ni Daniela upang malaman ang address ng kanyang art show. Pagkaalis ng doktor, nagnakaw si Jason 1 ng puting Amerikana para makalusot. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Jason 1 sa art show ni Daniela at natuklasan niya ang maraming larawan ng pagkabata nito at pati na rin si Jason. Nang sa wakas ay nakita niya si Daniela, nagmamadali siyang niyakap ito at nagtanong tungkol kay Charlie, ngunit hindi alam ni Daniela kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos ay umalis siya upang patuloy na i-welcome ang mga bisita at napansin ni Jason 1 na naroon din si Ryan. Habang umiinom, nagtanong si Ryan tungkol sa compound na ginawa niya noong nakaraang taon para kay Jason 1, ngunit hindi alam ni Jason 1 kung ano ang pinagsasabi nito. Nagalit si Ryan ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng talumpati mula kay Daniela, na umamin na napapaisip siya tungkol sa kung ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay kung gumawa siya ng ibang desisyon at tumingin kay Jason 1. Pagkatapos ng pagtatanghal, pumunta sina Jason 1 at Ryan sa apartment ni Daniela at nagsindi sila. Sinabi sa kanila ni Jason 1 ang nangyari sa kanya at hindi sila sigurado kung nagsisinungaling siya o nababaliw. Pagkatapos ay tinanong ni Jason 1 kung bakit may mga larawan niya sa art show ni Daniela. Ipinaliwanag ni Daniela na hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon pagkatapos ng kanilang hiwalayan at isang araw ay nagpakita siya, binanggit ang tungkol sa mga pagsisisi, iba pang mundo, at ang pag-iral ng mga tao ay tungkol sa mga pagpipilian. May nabanggit din siyang secret project at hindi na siya makikita ni Daniela. Si Jason na desperado ay sinimulang sabihin sa kanila ang tungkol sa buhay na alam niya kasama sila at nagalit si Ryan kaya umalis na lang siya. Hinayaan ni Daniela si Jason 1 na manatili sa gabi at kumuha siya ng piraso ng tali mula sa istante upang itali sa kanyang daliri na parang wedding ring. Kinaumagahan, tinawagan ni Jason 1 si Amanda at sinabi sa kanya na papasok na siya sa mental hospital, kaya umalis ito para hanapin siya. Gayunpaman, nagsinungaling si Jason 1 at naghihintay siya sa labas kasama si Daniela. Nang makaalis si Amanda, pumasok sila sa bahay at sinimulan ni Jason 1 na banggitin ang lahat ng pagkakaiba. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Daniela na noong nabuntis siya, sinabi ni Jason na mas gusto niya ang kanyang career, kaya naghiwalay sila at nagpa-aborsyon. Nagsimula ang pagtatalo at lumabas si Daniela, kaya kinuha ni Jason 1 ang ilang bagay at sinundan siya upang humingi ng tawad. Pagkatapos nilang bumalik sa bahay ni Daniela, tiningnan ni Jason 1 ang talaan ni Jason 2 at sa wakas ay nalaman niya kung ano ang nangyari. Gumawa si Jason 2 ng malaking kahon kung saan maaaring maglakbay ang tao sa maraming universo. Nagsisisi siya na hindi niya pinili si Daniela kesa sa trabaho, kaya ginamit niya ang kahon upang pumunta sa universo ni Jason 1 at ninakaw ang kanyang buhay. Ngayon, si Jason 1 ay nasa universo ni Jason 2 upang makumpleto ang pagpapalitan. Samantala, masayang nabubuhay si Jason 2 sa buhay ni Jason 1, bagamat nahihirapan siyang gawin ang mga pangunahing gawain dahil hindi niya alam kung nasaan ang anumang bagay. Pagkatapos mag-almusal ay pumunta siya sa kolehiyo upang magturo sa klase ni Jason 1, pinagagalitan ang mga mag-aaral sa hindi pakikinig. Nang maglaon sa kanyang sasakyan, tinawagan ni Jason 2 si Ryan at agresibong sinabi sa kanya na huwag nang tumawag dahil hindi siya interesado sa kanyang alok na trabaho at hindi na magbabago ang kanyang isip. Sa gabi, pumunta si Jason 2 sa kanyang storage unit at itinago ang kanyang baril, ang mahiwagang kahon, at ang maskara. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kahon at nag-install ng security camera na maaari niyang tingnan mula sa kanyang cellphone.
Bumalik kay Jason 1, sinabi niya kay Daniela na inilagay niya ang tali sa kanyang daliri upang hindi mawala ang marka ng kanyang wedding ring dahil ito ang tanging patunay na mayroon siya, na ang mga alaala niya ay totoo. Ibinahagi niya ang ilang mga kwento tungkol sa kanyang dating buhay at nauwi sila sa paghahalikan. Naputol ang sandali nang may mag-doorbell at nagring ang cellphone, ngunit nang sagutin ito ni Daniela ay walang sumasagot. Nang tumingin si Jason 1 sa peephole, ang gwardiya mula sa lab na si Don ay binaril ang lock at pumasok. Sinubukan ni Daniela na tumawag ng pulis, kaya binaril siya ni Don sa ulo bago kinuha si Jason para itali. Ilang sandali pa, muling ikinulong si Jason 1 sa silid sa lab ng kumpanya. Lumapit si Layton, sinabing inaako niya ang kasalanan sa nangyari kay Daniela ngunit naging panganib din si Jason sa kanyang sarili at sa iba, kaya kailangan niyang manatili doon sa ngayon. Kinabukasan ay pumunta si Detective Mason sa opisina para kausapin si Layton. Binanggit niya ang katotohanang nawala si Jason at ang isa pang empleyado na tinatawag na Blair at nagtanong ng maraming katanungan. Nang tanungin ni Layton kung bakit siya tinatanong, sinabi sa kanya ni Mason na nakita si Jason sa ospital at sa art show. Nagulat si Layton at nanumpa na hindi siya nakausap ni Jason. Sumunod, hiniling ni Mason na makausap si Amanda dahil alam niyang may ugnayan sila ni Jason. Nang maglaon pagkatapos ng interogasyon, sinigawan ni Amanda si Layton para sa nangyari kay Daniela at dahil kinailangan niyang magsinungaling sa pulis. Nagkaroon sila ng pagtatalo at dito ay nalaman natin na maraming mga empleyado ang nawawala, kaya dahil sa pagbabalik ni Jason, maaaring matuklasan ng pulisya ang totoo sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ni Layton na desperado siyang malaman kung paano nakabalik si Jason, inanunsyo ni Jason 1 na handa siyang makipagtulungan. Pumasok sina Amanda at Layton kasama ang ilang security guard at ipinaliwanag ni Jason 1 na hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol sa lugar na ito dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Nagpanggap siyang si Jason 2 na may amnesia at tinawag si Layton na kaibigan, kaya sa wakas ay tinanggal ang tali. Pagkatapos ay isinama ni Layton si Jason 1 upang tingnan ang kahon at ginamit ni Jason ang talaan na binasa niya kanina upang magpanggap na naaalala niya ang ilang bagay. Pinunan ni Layton ang mga sinabi niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nanalo si Jason ng kanyang parangal sa pamamagitan ng pagtuklas ng adaptive shielding na pumipigil sa anumang sumusubok na makalampas. Habang tinitingnan ni Jason ang loob ng kahon, sinabi ni Amanda sa kanya na siya lang ang taong pumasok at nakabalik. Ang iba pang 3 empleyado na sumubok ay hindi nakabalik at ang mga recording device ay hindi gumagana sa loob ng kahon. Sunod na ipinakita sa kanya ni Layton ang security footage ng gabing pumasok si Jason 2 sa kahon habang walang tao. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ng mga lab tech ang kahon ngunit wala na si Jason. At 3 araw na ang nakalipas pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagkawala, lumabas si Jason sa kahon. Pagkatapos ay pinag-aralan ni Jason 1 ang talaan ni Jason 2 at tinanong si Amanda tungkol sa kanyang tungkulin. Ipinaliwanag niya na isa siyang psychiatrist na nagsasanay sa mga box pilot at ginagamit nila ang compound na inimbento ni Ryan para sa paglalakbay sa kahon. Kinumpirma ni Amanda na nagde-date sila at noong araw bago nawala si Jason, kakaiba ang kinikilos niya at pinuntahan si Daniela. Nagsimulang mag-isip si Jason 1 kung sadyang baliw na siya o hindi siya ang taong kilala ng lahat, na naging dahilan upang lumabas ng silid si Amanda. Pagkatapos ay muling tinanong ni Layton si Jason 1 at napagtanto niyang may itinatago siya, kaya't ibinunyag niya na dinukot nila si Ryan at pinilit siyang ibahagi ang kwentong sinabi ni Jason sa kanila sa apartment ni Daniela. Habang tinatawag siya ni Layton na isang impostor, si Jason na galit ay tumalon sa mesa at inatake si Layton, nagawang suntukin siya bago siya dinala ng mga gwardya. Sa isa pang silid, sinimulang bugbugin ni Don si Jason 1 at handang laslasin ang lalamunan ni Jason, ngunit pinaalis siya ni Layton. Naiinis si Layton dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang kahon, binanggit na gusto niyang lutasin ang mga problema tulad ng kanser at kagutuman sa mundo. Sumumpa si Jason 1 na hindi rin niya alam at umalis si Layton. Inihagis ng security si Jason 1 sa isang silid kasama si Ryan, na napaiyak nang marinig na patay na si Daniela. Pinaliwanag ni Ryan na hiniling sa kanya ni Jason na gumawa ng compound na magbabago sa utak upang matulog ang ilang bahagi nito. Ang layunin nito ay payagan ng utak na maunawaan ang pagpunta sa superposition at makita ang ibang mga mundo. Habang pinag-uusapan nila kung paano maaaring makipag-ugnayan dito ang kahon, dumating ang mga gwardya upang kunin si Ryan. Sa kabilang universo, si Jason 2 ay namimili kasama si Charlie at pinag-aralan ang mga kaibigang mag-asawa sa social media upang matuto ng higit pa bago ang paparating na salo-salo. Nagulat siya nang makitang ang isa sa kanila ay si Blair,
ang parehong babae na nawala sa kanyang orihinal na mundo. Sa gabi ng salo-salo, tiningnan ni Jason 2 ang kanyang talaan bago batiin ang mga bisita. Nakipag-usap siya kay Blair, na isang abogado sa mundong ito, at talagang masaya siyang makitang mabuti ang lagay nito. Dahil sa pananaliksik ni Jason 2, naging maayos ang takbo ng lahat. Biglang sumulpot si Ryan at niyakap si Jason, humingi ng paumanhin tungkol sa pagpilit sa inaalok na trabaho at nagkaayos sila. Pagkatapos ng salo-salo, maya-maya, nanood si Jason 2 ng mga video ni Jason 1 at ng kanyang pamilya para matuto pa tungkol sa kanilang pag-uugali. Habang tinitingnan ng ilang lumang papeles, nakita niya ang birth certificate ni Charlie at isang bata na hindi nabuhay. Kinaumagahan, nakita ni Daniela ang kahon na may abo ng kanyang anak sa sala. Binuksan niya ang lumang kahon upang tingnan ang mga gamit ng kanyang namatay na anak. Bumalik kay Jason 1, bigla siyang ginising ni Amanda, na pinatay ang mga kamera at agad na sinabihan siyang umalis kasama niya. Ipinaalam din niya sa kanya na patay na si Ryan. Nagtago sila sa aparador ng may dumaan, at pagkatapos ay sumakay sila ng elevator sa pinakataas na palapag, ngunit nakasalubong nila si Layton. Sinuntok siya ni Jason 1 at muli nilang isinara ang elevator. Pumunta sila sa kinaroroonan ng kahon at natuklasan ni Amanda na naka-freeze ang kanyang clearance, ngunit gumagana pa rin ang password ni Jason at pumasok sila sa loob kasabay ng pagkakita sa kanila ng mga gwardya. Nagmamadaling kinuha ni Jason 1 ang compound at pumasok sa kahon kasama si Amanda, isinara ang pinto sa tamang oras at naputol ang mga daliri ni Don sa proseso. May 3 minuto pa sila bago bumukas ang pinto, kaya walang pagpipilian si Jason 1 kundi isama si Amanda. Tinurukan nila ang kanilang sarili ng compound ni Ryan at nagsimula silang mahilo hanggang sa nahimatay sila. Makalipas ang 3 minuto, nagising sina Jason at Amanda at natagpuan ang kanilang mga sarili sa walang katapusang pasilyo. Sa lab, nagkakagulo ang lahat. Si Layton na galit ay nagpahayag na wala nang natitira para sa kanya sa mundong ito, kaya kumuha siya ng ilang compound at pumasok sa kahon. Samantala, tumatakbo ang dalawa sa pasilyo at nakabilang na si Jason 1 ng mahigit 200 pinto na walang katapusan. Napagtanto niya na nilikha ng kanilang utak ang pasilyo na ito dahil sinusubukan nilang iproseso ang isang bagay na hindi pa nauunawaan ng isip ng tao. Sa wakas ay binuksan nila ang isang random na pinto at pumasok sa nawasak na gusali na natatakpan ng abo. Nang lumabas sila, nalaman nila na ang buong mundo ay isang tiwangwang na kaparangan. Biglang nagsimulang gumuho ang mga gusali sa lungsod, kaya ang dalawa ay tumakbo pabalik sa loob habang halos matamaan sila ng mga debris sa likod. Bumalik sila sa kahon sa tamang oras at tiningnan ang kanilang mga gamit, na pagtantong gumagana pa rin ang GPS. Nalaman nila na ang coordinate ng kahon ay hindi maaaring magbago, ibig sabihin, ang kahon ay nasa mga universo ngunit hindi sa kalawakan. Laging nasa parehong lugar ito sa bawat universo. Kumuha sila ng isa pang injection at muling lumitaw ang pasilyo habang sa ibang seksyon ng pasilyo, hinahanap sila ni Layton ngunit hindi nagtagumpay. Sa kalaunan, binuksan ni na Jason 1 at Amanda ang isa pang pinto at nakahanap ng mundong natatakpan ng mga puno at hamog. Pagkatapos kumpirmahin na ito ang parehong coordinate, isinara nila ang pintong iyon para buksan itong muli. Ganun pa rin ang mundo sa labas. Ibig sabihin, hindi magbabago kung ano ang mundo sa labas ng pintong iyon. Binuksan nila ang isa pang pinto at natuklasan nila ang isang mundo kung saan daan-daang talampakan ang layo ng araw sa lupa at walang hangin, kaya mabilis itong isinara ni Jason. Nataranta si Amanda at tumakbo palayo, ngunit ang pasilyo ay tunay na walang katapusan at hindi niya mahanap ang orihinal na labasan. Sumunod, binuksan ni Jason 1 ang isa pang pinto at nakita ang lab. Sa ilang sandali, naisip nilang nakabalik na sila, gayunpaman, nakakita sila ng kaparehong bersyon ng kanilang sarili na hindi nagtagal ay natagpuan ni Don. Binaril nito ang ibang bersyon ni Amanda sa ulo at itinumba ang ibang bersyon ni Jason, kaya ang dalawang orihinal ay tumakbo pabalik sa kahon bago may makakita sa kanila. Pagkatapos, sinubukan ni Jason na buksan ng ilan pang mga pinto. Dinala sila ng isa sa malawak na karagatan, ang pangalawa ay lumitaw sa ilalim ng lupa, at ang pangatlo ay may mga taong lobo. Binuksan nila ang maraming pinto ngunit lagi silang nakakakita ng mga lugar na matindi pa sa bangungot. Nagpasya si Amanda na ayaw na niya at nagbukas ng pinto na bumabagyo ng nyebe. Naglakad siya sa nyebe at sinundan siya ni Jason 1 para pigilan siya. Nang subukan nilang bumalik, hindi nila makita ang kahon dahil sa bagyo. Sinubukan nilang maghanap ng masisilungan ngunit sa huli, masyadong nilamig si Amanda para makagalaw, kaya kinailangang buhatin siya ni Jason.
Nakahanap siya ng bahay na nababalutan ng nyebe at sinira ang bintana para makapasok at inihiga niya sa kama si Amanda bago tumingin sa paligid. Ang kuryente at ang tubig sa gripo ay hindi gumagana ngunit nakahanap siya ng ilang posporo at maya-maya ay pinainit ng apoy ang silid. Sa pasilyo, nagsimulang magpanik si Layton kaya sa wakas ay binuksan niya ang isang pinto. Sa umaga, huminto ang bagyo at lumabas si Jason 1 para lang makita ang Chicago sa malayo sa kabuoang panahon ng yelo. Pagkatapos ay sinira niya ang ilang kagamitan para mapanatili ang apoy hanggang sa bumuti ang pakiramdam ni Amanda. Ibinahagi niya ang kwento tungkol sa pagpapadulas sa nyebe sa kanyang pagkabata at inamin na iniisip niya ito bago niya binuksan ang pinto, na nagpaunawa sa kanila na kontrolado ng kanilang mga iniisip kung saang universo sila dadalhin ng kahon. Pagkatapos magsuot ng mainit na damit na nakita nila sa bahay, lumabas ang dalawa at sinubukang gamitin ang GPS, ngunit hindi ito gumagana. Napagtanto ni Amanda na dahil ang kahon ay laging nasa parehong lugar, maaari na lang silang gumamit ng normal na compass para sa gabay. Pagkaraan ng ilang sandali, natapakan nila ang isang matigas na bagay at nagsimulang maghukay para hanapin ang kahon sa ilalim ng nyebe, at agad na pumasok sa loob. Sa kabilang sulok ng pasilyo, si Layton ay bugbog at duguan ngunit patuloy sa paglalakad. Binuksan niya ang isang pinto at nakita ang mundo ng nyebe mula kanina, isinara ito, at nagpatuloy. Samantala, pumasok sa trabaho si Jason 2 ngunit hindi niya makuha ang atensyon ng kanyang mga mag-aaral, kaya naghagis siya ng bote sa sulok. Napatahimik ang lahat dahil sa basag na tunog at hiniling ni Jason na kumuha sila ng panulat at papel para sa isang pop quiz. Karamihan sa kanila ay hindi na nagdadala nun, kaya sinabi ni Jason na sinumang tao na device lang ang dala ay bagsak. Nagsimulang magprotesta ang mga estudyante at nagbago ang isip ni Jason, sa halip ay lumayo. Sa kanyang paglabas ay tinanong siya ng isang guro tungkol sa bote ngunit inihayag lamang niya na siya ay nagbitiw. Maya-maya, binisita ni Jason 2 si Layton, na sa mundong ito ay hindi kailanman pinangasiwaan ang kumpanya ng kanyang pamilya. Nagsalo sila ng inumin at napagtanto ni Jason 2 na si Layton ay pleasure seeker na nabubuhay sa kanyang trust fund at may mga random na kalaguyo na natutulog sa kanyang sopa. Sinabi ni Jason 2 kay Layton na huminto siya sa pagtuturo at gusto niyang bumalik sa dati niyang trabaho habang gumugugol pa rin ng mas maraming oras sa pamilya. Ipinaliwanag ni Layton na namuhunan na siya sa kumpanya ni Ryan at hindi siya makakatulong, kaya inanunsyo ni Jason 2 na may gusto siyang ipakita sa kanya. Pumunta ang dalawa sa abandonadong gusali at binigyan ni Jason 2 si Layton ng compound. Pagkatapos ay pumunta sila sa kahon at lumitaw ang pasilyo, kaya hiniling ni Jason 2 kay Layton na linawin ang kanyang isip ng ilang segundo bago binuksan ang isang pinto. Samantala, kaarawan ni Charlie ngunit si Daniela lang ang nasa tabi niya. Nagsindi sila ng kandila at ibinahagi ni Daniela ang kwento tungkol sa anak na nawala sa kanya, na inihayag na siya ay kambal ni Charlie at siya ay ipinanganak na sakitin, kaya hindi siya nabuhay ng matagal. Pagkatapos tumingin sa paligid ng pasilyo saglit, bumalik sina Jason 2 at Layton sa kanilang mundo at sinabi sa kanya ni Jason 2 kung sino talaga siya. Ipinaliwanag niya na siya at ang Layton sa kanyang mundo ay hindi naghiwalay ng landas pagkatapos ng kolehiyo, kaya si Layton ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Jason 2. Inamin ni Layton na ibibigay niya ang anumang bagay para sa isang pagkakataon na magsimula ng bago. Nang makauwi si Jason 2, nagalit si Charlie sa kanya dahil wala siya sa kanyang kaarawan, ngunit dinistract siya ni Jason 2 ng isang regalo, ang sariling kotse ni Charlie. Galit si Daniela na ginawa ito ni Jason nang hindi kumukonsulta sa kanya at lumala pa nang sabihin niyang umalis siya sa trabaho. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Jason 2 na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Bumalik kay Jason 1 at Amanda, itinoon niya ang isip sa kanyang tahanan bago binuksan ang pinto. Biglang pumasok ang tubig at napuno ang kahon, na naging dahilan upang lumubog ito sa isang mundo kung saan sinakop ng tubig ang halos lahat ng lupain. Mabilis na lumangoy si Jason 1 para isara ang pinto, at agad na umagos ang tubig. Inamin ni Jason na nakaramdam siya ng labis at pressure bago binuksan ang pinto, kaya naman napuno ng tubig ang kahon. Gusto niyang subukang muli, ngunit iginiit ni Amanda na maglaan sila ng oras para emosyonal na balansehin ang kanilang sarili. Habang pinipiga nila ang basang damit, nagtanong si Jason 1 tungkol sa mga taong gumamit ng kahon bago siya. Binanggit ni Amanda si Blair, na siyang nangungunang engineer, pagkatapos ay si Jason 2 na sinundan ng 2 voluntaryo sa pagsubok. Nakatulog ang dalawa at pagkagising nila ay nawala na ang epekto ng compound. Nasa kahon sila sa halip na sa pasilyo, kaya binuksan nila ang pinto at nakahanap ng inabandonang bersyon ng lab.
Dahil kailangan nila ng pagkain, sinimulan nilang maghanap sa silid at nakita nilang nakalock ang mga pinto. Sinabi ni Amanda na mayroon silang mga proteksyon sa lugar kung sakaling may mapanganib na bagay na lumabas sa kahon. Hindi rin gumagana ang elevator, ngunit kalaunan, nakahanap sila ng hindi nakalock na kwarto. Tiningnan nila ang kama para lang matuklasan ng isang nabubulok na katawan sa ilalim ng kumot. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng ingay kaya nagmamadali silang bumalik, ngunit may isang taong gumagala sa lab. Sinubukan ng dalawa na magtago ngunit lumapit sa kanila ang tao na may dalang baril na inihayag na ito ay si Blair. Pagkatapos ng isang mainit na reunion, sinabi nila kay Blair ang lahat at dinala niya sila sa observation deck kung saan niya itinayo ang kanyang living space. Ipinaliwanag niya na 3 buwan na siyang nakatira doon at walang kuryente nang dumating siya, ngunit pinaandar niya ang emergency generator at na-access ang system. Nakita nila sa security footage na noong isang taon, isa pang Blair ang lumabas sa kahon at pinatay ng mga higanteng putakti na sumakop sa mundong ito. Habang ipinapakita sa kanila ang malaking katawan ng isang patay na putakti, sinabi ni Blair na lumabas siya para manguha ng supply ngunit nilamon ng mga putakti ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi maintindihan ni Amanda kung bakit naririto pa rin siya at biglang nagalit si Blair, na nagpapaliwanag na natatakot siyang bumalik sa kahon. Pagkatapos kumain, inanunsyo ni Jason 1 at Amanda na babalik sila sa kahon. Tinanggihan ni Blair ang kanilang alok na sumama at ibinigay sa kanila ang kanyang talaan bago sila umalis. Sa kahon, nakonsensya si Amanda sa hindi sapat na pagsasanay kay Blair at niyakap siya ni Jason 1. Pagkatapos ay kumuha sila ng higit pang compound habang sinasabi ni Amanda na hindi niya maintindihan kung bakit malaki ang pinagkaiba ni Jason 2 sa kanya. Ipinaliwanag ni Jason 1 na kung sumuko siya sa pag-ibig para sa kanyang career sa agham ay magiging bitter din siya. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Jason 1 na magsulat tungkol sa mundong gusto niyang bisitahin bago nagbukas ng pinto. Lumitaw sila sa abandonadong gusali at nasabik si Jason, lalo na nang lumabas sila at nakita ang Chicago na mukhang normal. Gayunpaman, nang makarating sila sa mga lansangan, nakita nilang walang laman ang lungsod. Nagmaneho sila papunta sa kanyang bahay at binuksan ito ng ibang bersyon ni Daniela, na inihayag na siya ay may sakit. Sinabi niya na kinuha ng mga awtoridad si Jason at sinabi sa kanya na siya ay namatay. Nagtanong siya tungkol kay Charlie para lang malaman na patay na ito sa kanyang silid. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang mga awtoridad at itinutok ang kanilang mga baril kina Jason 1 at Amanda dahil sa hindi pagsunod sa quarantine. Sinuri sila ng mga doktor at kinumpirma na ang dalawa ay hindi nahawaan, ngunit sinabi nila na walang pag-asa para kay Daniela. Bago umalis, binigyan nila si Jason ng gamot para tapusin ang paghihirap ni Daniela. Umiyak si Daniela nang marinig ang balita ngunit pagkatapos nilang alalahanin ang mga nakaraang panahon, sinabi niyang gagawin niya ito. Tinulungan ni Jason 1 ang kanyang asawa na mamatay, pagkatapos ay bumalik siya sa kahon kasama si Amanda, na nag-comfort sa kanya habang siya ay umiiyak. Pagkatapos ng magpahinga, binanggit ni Amanda na maaaring napunta sila sa mundong iyon dahil natatakot si Jason 1 na mawala ang pamilya sa sakit tulad ng pagkawala ng kanyang ina. Nangangahulugan ito na dapat din nilang kontrolin ang kanilang isipan. Di nagtagal ay sinubukan nilang muli at sa pagkakataong ito ang Chicago ay mukhang normal. Pumasok si Jason 1 sa kanyang bahay at kumuha ng kutsilyo mula sa kusina, sa takot na maaaring nasa paligid si Jason 2. Binuksan niya ang pinto sa banyo at nagulat si Daniela, kaya ibinaba niya ang kutsilyo upang patunayan na hindi siya sasaktan. Gayunpaman, kinuha ni Daniela ang kutsilyo at nagmamadaling tumawag sa 911, sinabi sa operator na ang dating asawa ay dapat na nasa bilangguan ngunit nagpakita ito sa kanyang bahay. Biglang itinumba ni Charlie si Jason sa lupa at sinubukang labanan siya, ngunit itinulak siya ni Jason 1. Sinabi niya sa kanila na nagkamali siya at humingi ng paumanhin habang sinisigawan siya ni Charlie, sinabi sa kanya na lumabas. Nang marinig ang sirena ng pulis sa di kalayuan, tumakbo palabas si Jason 1 at nagtago kasama si Amanda. Kailangan nilang manatili sa ligtas na lugar hanggang sa mawala ang pulis, kaya dinala siya ni Amanda sa bahay ng isang kaibigan. Takot na takot ang babae nang makita sina Amanda at nadiskubre ni Jason 1 ang isang memorial picture sa kanyang pangalan dahil patay na si Amanda sa mundong ito. Nagkunwaring multo si Amanda at sinabi sa babae na nasa magandang lugar siya, pagkatapos ay umalis sila gamit ang kotse ng babae. Samantala, dinala muli ni Jason 2 si Layton sa kahon at sinabi sa kanya ang tungkol sa iba't ibang mundo na nakita niya. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Jason 2 kung paano gamitin ang compound para magawa ito ni Layton at bumalik sila sa pasilyo.
Binuksan nila ang ilang mga random na pinto para lamang sumilip habang ipinapaliwanag ni Jason na wala silang access sa buong multiverse, mga mundo lamang na naghihiwalay sa kanila. Huminto sila sa magandang dalampasigan upang pagmasdan ang tanawin bago sila tuluyang bumalik. Inamin ni Jason 2 na wala na siyang gaanong compound na natitira, at biglang sinabi ni Layton na babayaran niya siya ng maraming pera para sa lahat ng compound na mayroon siya pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Maya-maya, lumabas si Jason 2 sa kahon at pumasok sa kanyang orihinal na lab. Habang nagnanakaw siya ng mas maraming compound ay napansin niya ang dugo sa lupa. Sinabi sa kanya ng empleyadong nagbabantay sa lugar na ito na may lumitaw na isa pang Jason, ngunit umalis siya kasama si Amanda at sinundan sila ni Layton, at ang dugo ay kay Don. Nang walang ibang salita, umalis si Jason 2 at muling nakipagkita kay Layton, at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga compound na maaari niyang ibenta sa kanya. Gayunpaman, inanunsyo din niya na kapag nakaalis na ng tuluyan si Layton, isasara niya ang kahon sa mundong ito para hindi siya mahanap ni Jason 1. Pagkalipas ng ilang araw, muling nakipagkita si Jason 2 kay Layton at sa wakas ay nagkabentahan sila. Kinuha ni Layton ang compound at pumasok sa kahon, hindi na babalik kailanman. Pagkatapos, sinundo ni Jason si Charlie at binigyan siya ng ice cream. Biglang umubo si Charlie, may allergic reaction pala siya sa mani mula sa ice cream. Huminto si Jason at hinanap ang bag hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng EpiPen na makakatulong sa kanyang anak. Pagkatapos, dinala niya siya sa ospital at dumating si Daniela, pinagalitan ng asawa sa paglimot ng isang bagay na napakahalaga. Dahil sa insidente, nakalimutan ni Jason 2 na ibaba ang kanyang manggas at napansin ni Daniela ang mga markang iniwan ng compound injection. Pag-uwi nila, napansin niyang gumagamit siya ng floss na hindi pa niya nagawa noon. Samantala, nakarating sina Jason 1 at Amanda sa mundong may magandang kagubatan at nagsulat si Jason ng maraming lugar hanggat maaari. Isinulat niya ang mga pangalan ng lugar na gusto niya mula sa kanyang bayan at sinubukan nila ang iba't ibang mga pinto, ngunit wala sa kanila ang eksaktong Chicago na pinagmulan niya. Pagkatapos ng hindi mabilang na nabigong pagsubok, nagpasya silang kailangan nila ng pahinga. Nag-check-in sila sa hotel at nagkaroon ng masarap na hapunan habang sinusubukang talakayin kung anong mga component ang gumagawa sa bawat tao kung ano sila. Gayunpaman, ang musika ay masyadong malakas para sa pag-uusap kaya sa huli ay nauwi sila sa pagsasayaw. Maya-maya sa kanilang silid, hindi sinasadyang niyakap ni Jason 1 si Amanda habang natutulog, kaya nagising siya. Pagkatapos ay inamin ni Amanda na pakiramdam niya ay naglalaho ang kanyang mundo at nagpasya silang huwag matulog sa parehong espasyo. Maya-maya ay huminto sila sa ibang mundo at inanunsyo ni Amanda na kailangan niya ng isang araw para sa sarili at magkikita silang muli sa kahon ngayong gabi. Pumunta si Jason 1 sa isang maliit na art gallery at nahanap si Daniela na may blonde na buhok. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanyang mga painting at hiniling ni Jason kay Daniela na uminom ng kape kasama niya, ngunit tinanggihan siya nito kaya umalis siya. Pinanood ni Amanda ang ibang bersyon ng kanyang sarili na may asawa at anak. Nang gabing iyon ay muling nagkita ang dalawa at napagtantong wala na silang gaanong compound. Sa sumunod na mundo, nag-check-in sila sa isa pang hotel at umalis si Jason 1 para kumuha ng pagkain. Ngunit sa halip, nakatayo siya sa ulan sa labas ng kanyang bahay na pinanunood ang isa pang bersyon ng kanyang sarili na sumasayaw kasama si Daniela. Nanatili siya ng ilang sandali bago bumalik at itinulak siya ni Amanda na nagagalit para sa pag-aalala sa kanya. Ipinaliwanag ni Jason 1 na pinanood niya ang kanyang pamilya dito at sa tingin niya ay malapit na sila. Gayunpaman, iginiit ni Amanda na kailangan nilang mag-isip ng bagong plano bago maubos ang compound. Bumalik kay Jason 2, nagpasya siyang pumunta sa therapy at ang doktor ay si Amanda, na normal na therapist sa mundong ito. Sinabi ni Jason na nasa kanya na ang lahat ngunit hindi niya nararamdaman na natupad ito, kaya ipinaliwanag ni Amanda na maaaring masyado niyang iniisip ang ilang bagay. Inaasahan ng mga tao ang pagiging perpekto at nabibigo kapag hindi nila ito nakuha. Sa bahay, kinausap ni Daniela si Blair tungkol sa mga alalahanin tungkol sa bagong pagkatao na ito ni Jason, ngunit nabalitaan na lang ni Blair na siya ay mas kaakit-akit, mas malinis, at mas mayaman. Binanggit din ni Daniela ang mga marka sa braso ni Jason, at sinabi ni Blair na huwag siyang kamprontahin dahil magsisinungaling lang siya. Sa halip, inirekomenda niya na sundan ni Daniela si Jason. Noong gabing iyon, piniringan ni Jason 2 si Daniela at dinala siya sa isang art charity auction. Sinurpresa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ginawa niyang donasyon ang painting na ginawa niya nang hindi nagpapaalam, at labis itong ikinagalit ni Daniela kaya hiniling niyang umalis. Habang nasa sasakyan pa uwi,
Sinabi ni Jason na hindi niya naiintindihan kung ano ang ginawa niyang mali. Ipinaliwanag ni Daniela na napahiya siya dahil kinuha niya ang painting ng walang pahintulot niya at dinala siya sa lugar kung saan kilala siya ng lahat na nakasuot ng damit na kinasusuklaman niya. Inamin niya na sinusubukan pa rin niyang alamin kung gusto pa niyang magpinta at sinabi ni Jason na marahil ay hindi siya ang inakala niya. Matapos ihatid si Daniela sa bahay, nagmaneho siya, hindi alam na sumakay ito sa kanyang kotse at sinundan siya. Makalipas ang ilang minuto, pinanood ni Daniela si Jason 2 na pumasok sa kanyang lumang storage unit at umalis pagkatapos ng ilang segundo. Sinubukan niyang pumasok dito ngunit nakalock ito, kaya sumilip siya sa ilalim ng pinto at nakuha ang isang compound sample. Agad niya itong dinala kay Ryan at tinanong kung ano iyon. Kinabukasan, pumunta si Jason 2 kay Amanda na naiintindihan ang nararamdaman ni Daniela. Sinabi ni Jason na gusto niyang umalis at nang tanungin ni Amanda kung saan, inilarawan niya ang pasilyo. Iniisip ni Amanda na ito ay isang paghahalintulad at sinabing ito ay nagpapahiwatig ng takot sa pangako. Maaaring siya ay isang lalaking may asawa, ngunit hindi siya kumikilos tulad nito. Pag-uwi ni Jason ay nakaharap niya si Ryan na nagdala ng compound sample at sinabing ninakaw ito ni Jason sa kanya. Dinala siya ni Jason sa bar at ipinaliwanag na hindi ito ang parehong compound dahil tapos na ang isang ito. Pagkatapos, ipinakita ni Jason 2 kay Ryan ang kahon at pareho silang kumuha ng compound bago pumasok. Ipinaliwanag ni Jason ang lahat tungkol sa multiverse at pinatahimik si Ryan bago nagbukas ng pinto. Lumabas sila sa magandang bersyon ng Chicago kung saan ang malaking sinag ay nagpapailaw sa kalangitan. Pagkatapos ay kinuha ni Jason 2 ang cellphone ni Ryan na nagdahilan na kukuha ng litrato at napagtanto ni Ryan na hindi ito ang kanyang orihinal na kaibigan, kaya sinubukan niyang bumalik sa kahon. Gayunpaman, isinara ni Jason 2 ang pintuan, iniwan siya sa labas. Nang bumalik si Jason 2, nakita niya na ang cellphone ni Ryan ay tinatawagan ni Daniela. Agad siyang umupa ng manggagawa upang takpan ang kahon ng semento at wala nang makadaan pa. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na tinitext ni Daniela si Ryan ngunit walang sumasagot. Isang hapon, ang detective na si Mason sa mundong ito ay dumating sa kanilang bahay at ipinagbigay alam sa kanila na nawawala si Ryan. Sinabi sa kanya ni Jason ang tungkol sa pagpunta nila sa bar at umuwi siya pagkatapos uminom, kaya wala siyang alam. Matapos umalis si Mason, kinumpronta ni Daniela si Jason 2 tungkol sa compound sample, na inamin na sinundan siya. Sinabi sa kanya ni Jason na hindi ito droga, ito ay isang eksperimentong pang-agham na nilikha ni Ryan at gumawa ng kasinungalingan tungkol sa kanya na may lihim na kontrata. Hiniling sa kanya ni Daniela na itigil ang paggamit nito at ipinangako ni Jason na gagawin ito. Nagtanong din siya tungkol sa storage unit at sinabi ni Jason na puno ito ng mga bagay mula sa kanyang espesyal na proyekto. Samantala, sa pasilyo, iginiit ni Amanda na sila ay laging nasa estado ng laban o paglipad sa halos isang buwan kaya kailangan nila ng pahinga. Binuksan niya ang isang pintuan at nakahanap ng utopian at futuristic na Chicago. Naglakad sila sa lungsod at nalaman na tumatakbo ito sa mga cold fusion reactor. Inihayag ni Amanda na dinala niya siya sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa isang lugar kung saan sumasang-ayon ang mga tao sa mga pangunahing katotohanan, hindi sinisira ng teknolohiya ang lahat, at ang bawat isa ay may malasakit. Matapos tumingin sa paligid, pumunta sila sa bar at ang mag-asawa sa isa pang mesa ay kumuha ng larawan nila bago sila naghiwalay para sa araw na iyon. Kalaunan ay nagkaroon sila ng hapunan sa magarbong restaurant at sinabi ni Amanda na tiningnan niya ang mga bersyon nila sa mundong ito. Nagbebenta ang ibang bersyon ni Jason ng insurance habang ang ibang bersyon ni Amanda ay nawala 2 taon na ang nakalipas at wala na siyang pamilya. Sinabi ni Amanda na nakakuha siya ng bagong passport salamat sa retinal scan technology at nakuha niya ang pera ng ibang bersyon ni Amanda, kaya't nagpa siya siyang manatili rito. Hiniling niya kay Jason na manatili, ngunit tinanggihan niya siya at nag-alok na iwanan siya ng ilang compound kung sakaling may emergency. Gayunpaman, tinanggihan din siya ni Amanda na sinabing marahil siya ang pumipigil kay Jason na mahanap ang kanyang pamilya. Nagpaalam sila sa isang yakap at lihim na naglagay si Jason ng 2 compound sample sa kanyang bag. Pagkaraan nito, bumalik si Jason 1 sa kahon at napansin na mayroon lamang siyang 3 sample ng compound. Ang kanyang sumunod na biyahe ay nagdala sa kanya sa nasunog na bersyon ng kanyang bahay kaya't muli siyang sumubok. Sa bagong mundong ito, nagawa ni Jason na tawagan ang bersyon ni Daniela mula sa prepaid phone at nagkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa kanya kahit na hindi siya ang kanyang Daniela. Habang naglalakad siya palayo, nakita niya ang maskara na ginamit ni Jason 2 at nagsimulang isaalang-alang ang ilang mga ideya.
Nang gabing iyon, si Jason 1 ay pumasok sa kanyang bahay at pinanood si Daniela na natutulog kasama ang kanyang iba pang sarili, ngunit hindi siya naglakas loob na sirain ang pamilya at umalis sa silid tulugan. Pagdating niya sa kusina, nagkaroon siya ng panic attack sa sahig. Sa sandaling ito ay natagpuan siya ni Max, ang anak na namatay sa kanyang mundo. Sa pag-iisip na ito ay ang kanyang ama, nakipag-usap sa kanya si Max at inamin na alam niya kung gaano siya kalaking disappointment para kay Jason, na yumakap sa kanya upang aliwin siya. Gayunpaman, nabigo siyang sabihin ang tamang bagay dahil may ilang problema na pinagdadaanan si Max, kaya ang bata ay tumakbo pabalik sa kanyang silid at umalis si Jason 1. Bumalik kay Jason 2, tumungo siya upang bisitahin muli si Amanda at sinabi sa kanya na kumilos si Daniela nang hindi niya nalalaman. Sinabi niya na iniisip niyang umalis at sinabi sa kanya ni Amanda na tumatakbo siya mula sa kanyang sarili kaysa sa sitwasyon. Tumugon si Jason na nais niyang malaman ng higit pa tungkol kay Amanda at sinabi niya na hindi, ngunit si Jason 2 ay nagsimulang banggitin ang ilang mga bagay tungkol sa kanya. Naiinis sa estranghero na ito na alamang tungkol sa kanya, pinaalis siya ni Amanda. Pag-uwi niya, nakita niya si Mason sa kanyang pintuan. Ipinaliwanag niya na nakakuha sila ng ping sa cellphone ni Ryan sa isa pang lugar ng Chicago pagkatapos niyang umalis sa bar at tinanong kung sumama si Jason sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi. Nagpanggap si Jason na wala siyang alam hanggang sa napagod si Mason at umalis. Pagkaraan nito, bumalik si Jason sa kahon at hinampas ito ng sledgehammer upang maalis ang semento. Agad siyang naglakbay sa ibang mundo at nakahanap ng isa pang bersyon ni Ryan na hindi maganda ang takbo ng buhay at hindi rin kilala si Jason, na gumamit ng pekeng pangalan. Si Jason 2 ay patuloy na bumili ng inumin at ilang sandali pa ay dinala niya ang sobrang lasing na si Ryan sa kanyang mundo. Sumuka si Ryan at halos hindi makagalaw, kaya kinailangang tulungan siya ni Jason na makarating sa apartment ni Ryan sa mundong ito. Pinaliguan niya siya at ginupit ang kanyang buhok, iniwan siya sa kama bilang kapalit. Sa pasilyo, kinuha ni Jason 1 ang huling compound at nagsulat tungkol sa kanyang unang memorya kay Daniela na may maraming malalim na damdamin. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan at lumabas, natagpuan ng semento na nakapalibot sa kahon. May isang walang laman na sample ng compound sa lupa na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sumunod ay pumunta si Jason 1 sa bar at nakilala siya ng bartender, kaya't yumakap siya sa kanya sa tuwa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang bahay at sumilip sa loob ng pintuan sa likuran, nakitang magkasama sina Daniela at Charlie. Sa sandaling iyon ay bumalik si Jason 2 at sinabi sa kanyang pamilya na natagpuan nila si Ryan sa bar matapos siyang magpunta sa 3 araw na pag-inom. Determinadong ibalik ang kanyang pamilya, pumunta si Jason sa tindahan ng baril at sinubukan niyang bumili ng handgun para sa pagtatanggol sa bahay, ngunit wala siyang permit na magdala ng baril. Sa halip, nauwi siya sa pagbili ng pepper spray at kutsilyo. Maya-maya, pumasok si Jason at nakipag-usap na may eksaktong parirala kaya pinuna siya ng clerk. Ikinagulat niya ito at ipinahayag na ito ang tunay na Jason 1, nangangahulugang mayroong maraming mga Jason na gumagala sa paligid ng Chicago na ito. Sa bahay, kinuha ni Jason 2 ang basura at sinunggaban ng isa pang Jason. Nagsimula ang away at ang mga kalalakihan ay nahulog sa lupa habang ang kutsilyo mula sa tindahan ay lumabas. Matapos ang maraming paghihirap, nagawa ni Jason 2 na madaig siya, kinagat ang kanyang braso, at paulit-ulit na inuntog ang ulo ng lalaki hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos ay kinalagad niya ang katawan sa kanyang bahay at nagmadali upang takpan bago ito makita ni Charlie. Samantala, binisita ni Daniela si Ryan, na nagsusuka pa rin sa banyo. Kinilala niya si Daniela bilang isa sa mga kliyente mula sa paggawaan ng kotse na pinagtatrabahuhan niya at sinabi na ang huling bagay na naalala niya ay nasa bar siya kasama ang estranghero na nagpainom sa kanya ng alak. Ipinakita sa kanya ni Daniela ang isang larawan ni Jason at kinumpirma ni Ryan na siya ang estranghero. Sa hotel, nakakuha si Jason 1 ng bagong kutsilyo at naghanda para sa aksyon, ngunit nakasalubong niya ang isa pang Jason sa koridor. Nagkatitigan sila at bawat isa ay pumunta sa kabaligtaran na direksyon habang naglakad si Jason 1 sa kalye, napansin ng isa pang Jason na sumusunod sa kanya. Natakot, tumakbo si Jason 1 sa trapiko at nagtago sa bar, kaya ang iba pang Jason ay patuloy na naglalakad ng hindi napapansin. Nandoon ang isa pang Jason, kaya't umupo si Jason 1 kasama niya at uminom sila. Ang bagong Jason na ito ay nagmula sa realidad kung saan namatay si Amanda sa napakapangit na mundo. Wala rin sa kanila ang may natitirang compound at nagkasundo sila na dapat nilang patayin si Jason 2. Ang Jason na ito ay may baril at umalis mag-isa.
Kinabukasan, pumunta si Jason 1 sa maliit na kainan at nagsimulang manigarilyo ng tabako. Ang bawat tao ay nagrereklamo ngunit hindi niya ito pinansin. Nang maglaon, si Don, na isang pulis dito, ay dumating upang arestuhin siya dahil sa reklamo. Samantala, hiniling ni Daniela kay Jason 2 na dalhin si Charlie sa paaralan at pinili ni Jason ang lumang kotse sa halip na ang bagong regalo dahil ang katawan ay nasa loob nito. Pagkatapos ay inilibot ni Jason si Charlie sa kanyang dating unibersidad, kung saan napansin niya ang isa pang Jason na sumusunod sa kanila at sinubukan niyang lumayo. Pumasok siya at si Charlie sa silid-aklatan, ngunit sinusundan pa rin sila ng isa pang Jason kaya nagpa siya si Jason 2 na maghiwalay at sinabi sa kanyang anak na tumakas gamit ang kotse. Nagsimulang tumakbo si Jason 2 at umakyat sa itaas, nagtago sa paligid ng mga istante upang subukang makatakas sa humahabol. Nang tingnan ng ibang Jason ang pintuan ng banyo, ginamit ni number 2 ang pagkakataon na itumba siya at nagsimula ang away. Itinapon ng mga kalalakihan ang bawat isa sa buong silid at naglabas ng kutsilyo ang ibang Jason kaya't inihampas niya ang kamay nito sa lababo upang desarmahan siya. Sumunod ay hinawakan ni Jason 2 ang lalaki sa leeg at sinakal siya hanggang sa mamatay. Matapos kunin ang kutsilyo, itinago niya ang katawan sa pinto at ikinulong ito. Samantala, sinubukan ni Charlie na umalis sakay ng kotse, ngunit kinailangan niyang tumigil dahil sa problema sa gulong. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ng pulisya na humihingi ng mga papeles. Sa kabutihang palad, nakabalik si Jason 2 sa tamang oras upang iligtas siya sitwasyon. Kasabay nito, bumalik si Daniela sa storage unit, gumamit ng bolt cutter upang makapasok, at nakahanap ng isa pang cellphone na may mga larawan ng kanilang pamilya, mga bag ng kakaibang itsura na pera, at higit pang mga sample ng compound. Mayroon ding uniforme ng mekaniko na may pangalan ni Ryan. Biglang nagring ang kanyang cellphone mula sa hindi kilalang numero. Maya-maya, nagbayad siya upang palayain si Jason 1 mula sa kulungan. Umiiyak siya habang sinasabi niya na pagod na siya sa mga kasinungalingan, kaya sinabi sa kanya ni Jason 1 ang lahat tungkol sa kahon at multiverse. Nang hindi siya naniwala sa kanya, sinabi niya sa kanya na tawagan si Jason 2 at nagulat siya nang marinig siya sa cellphone. Nagtanong si Daniela tungkol sa kanilang huling bakasyon at nagkamali si Jason 2 na nagpapatunay sa kwento. Binalaan siya ni Jason 1 tungkol sa iba pang mga Jason at nagkasundo silang gamitin ang salitang Jupiter bilang isang palatandaan upang magkita mamaya. Pag-uwi ni Daniela, sinubukan niyang tawagan si Charlie bago pumasok, ngunit hindi siya nakasagot. Pumasok si Daniela at nakitang nag-iimpake si Jason 2. Ipinaliwanag niya na kailangang umalis ang pamilya dahil may problema siya, nangangako na magpapaliwanag sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, hindi nagpahalata si Daniela at nagpanggap na maghahanap ng maleta habang nagtitext kay Charlie, ipinaalam sa kanya na nasa panganib sila at maghintay sa labas. Pagkatapos ay hiniling ni Daniela kay Jason na tulungan siyang kunin ang maleta mula sa basement at itinulak siya sa hagdan. Pagkaraan nito, tumakbo siya sa labas upang puntahan si Charlie, ngunit bago sila umalis ay natagpuan sila ng isa pang Jason. Sumakay sila sa kotse kasama niya at sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat mula sa simula, at napagtanto ni Daniela na hindi ito ang parehong Jason mula sa kulungan. Bago siya makapag-react, nabangga sila ng isa pang kotse at nag-crash sila. Ang iba pang kotse ay mayroon ding Jason, kaya kinaladkad ni Daniela si Charlie at tumakas sila. Di nagtagal ay nakarating sila sa tagpuan at naghihintay doon si Jason. Kinumpirma nila ang kanilang pagkakakilanlan sa salitang Jupiter at sa wakas ay nayakap ni Jason 1 ang kanyang anak. Sa bahay, ang Jason 2 ay natagpuan ng isa pang kopya na hiniling na malaman kung nasaan ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Jason 2 kung ano ang nangyari at hindi niya alam kung nasaan ang pamilya, kaya sinimulan siyang bugbugin ibang Jason. Samantala, umalis ng bayan si Jason 1 kasama ang kanyang pamilya. Sina Daniela at Charlie ay nagsisimulang makatanggap ng maraming mensahe mula sa lahat ng mga Jason, kaya pinatay nila ang kanilang mga cellphone. Ipinaliwanag ni Jason 1 na akala niya ay kailangan lang niyang harapin ang number 2, at ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni Charlie na mayroon siyang ideya. Nang gabing iyon, nakarating sila sa isang bahay sa kakahuyan. Ito ay kabilang sa kaibigan ni Charlie, kaya alam niya kung paano mahahanap ang nakatagong susi at ang code upang patayin ang alarma. Nagkasundo ang pamilya na gumugol ng gabi doon at nilock nila ang lahat ng mga pintuan at bintana. Nang matulog sina Daniela at Charlie, ginamit ni Jason 1 ang computer upang suriin ang kanyang email at nakahanap ng bagong folder na may label na Entanglement.
Pinindot niya ang link at pumasok sa chatroom na may higit sa 100 Jason na nagbabahagi ng mga detalye kung ano ang ginagawa ng pamilya. Ang ilan sa mga ito ay nagpadala ng video na nagpapaliwanag kung bakit siya ang Jason na karapat-dapat kay Daniela, at ang iba ay nagpadala ng pribadong mensahe kay Jason 1 na humihiling sa kanya na makipagtulungan. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay at tiningnan ang hardin, ngunit wala siyang makitang anuman. Kumuha siya ng fire poker kung sakaling may kalaban at umupo sa upuan kung saan makikita niya ang labas. Sa bahay, sinubukan ni ibang Jason na matunton ng kanyang pamilya, ngunit hindi sila gumagamit ng mga credit card, cellphone, o kahit bumili ng tiket. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at inihayag na nakikipag-usap siya kay Blair. Habang naghihintay siya, sinabi niya sa nakataling Jason 2 na ang kanyang Daniela at Ryan ay pinatay ni Don, at ang kanyang Amanda ay namatay na natusok ng isang malaking sangay ng puno. Ipinakita pa ng ibang Jason sa kanya ang chatroom, ngunit ang kanilang pag-uusap ay nag-ambala sa pamamagitan ng isang text mula kay Blair na nagsasabing pupunta siya sa lalong madaling panahon. Pagdating niya, nakakita siya ng dugo at tape sa daan, kaya umakyat siya sa itaas. Biglang narinig ni Blair ang ingay at sinundan ito, at natagpuan si Jason 2 na nakatali sa aparador. Pagkatapos ay lumitaw ang ibang Jason sa likuran niya at nagutos na subaybayan ang kanyang kotse. Nagpanik si Blair at inatake siya upang makatakas, ngunit pinaputok ni Jason ang kanyang baril upang pigilan siya. Nagpanggap si Blair na makikipagtulungan ngunit nang makalapit siya, ginamit niya ang pepper spray sa kanyang mukha at kinuha ang baril. Tinutukan ng baril ang parehong Jason, humingi siya ng paliwanag. Kalaunan ng gabing iyon, tiningnan ni Daniela ang chatroom sa computer dahil sa pagtataka. Matapos mag-goodnight kay Charlie, nauwi sa pagiging intimate ang mag-asawa sa kanilang silid. Nang tapos na sila, ipinaalam ni Daniela kay Jason na sinabi niya sa ibang mga Jason na pinili niya siya. Nang pumunta si Jason 1 sa kusina para kumuha ng tubig, may nakita siyang tao na tumatakbo sa labas. Agad niyang hinawakan ng fire poker at lumabas, at natuklasan na ang mga gulong ng kotse ay sinira. Bigla niyang narinig ang ibang Jason na sumigaw, kaya tumakbo si Jason 1 sa kakahuyan at nakahanap ng isang kopya na mamamatay na nagsabing ginawa ito ng isa pang Jason. Sa sandaling iyon ay isa pang Jason ang tumatakbo patungo sa kanila, ngunit siya ay binaril ng isang kopya sa mga anino. Natatakot, tumakbo si Jason 1 pabalik sa bahay at nakahanap ng isa pang Jason na may shotgun. Nang lumapit siya, tumalon si Jason 1 sa kanya ngunit ang kanyang isa pang bersyon ay nang ibabaw sa kanya at sinimulang talunin siya. Sa sandaling iyon ay namatay ito dahil dumating si Jason 2 at binaril siya. Nang bumaba sina Daniela at Charlie, ibinaba ni Jason 2 ang kanyang baril at humingi ng tawad sa gulo na dinulot niya. Sinuntok siya ni Charlie sa galit ngunit si Jason 2 ay patuloy na nakipag-usap at ipinaliwanag na natunton ng iba pang mga Jason ang kotse. Bigla silang nakarinig ng hiyawan at sigawan sa labas habang maraming mga kopya ang patuloy na dumarating. Pagkatapos ay ibinalik ni Jason 2 ang kanyang wedding ring at ang kanyang susi ng kotse, sinabi sa pamilya na umalis. Ang pamilya ay sumakay sa kotse at nagmaneho. Sinubukan ng isang kopya na harangan ng kanilang daan na nagpapaputok, ngunit sinagasaan lang siya ni Jason at nagpatuloy. Habang tumatakas sila, nakahanap si Charlie ng kahon na puno ng mga compound at kahon na may abo ni Max. Mayroon ding cellphone na may voice record mula kay Jason 2 na nagpapaliwanag na siya ang nagsimula ng lahat dahil puno ng pagsisisi at inggit. Maya-maya ay bumalik ang pamilya sa lungsod at pumunta sa silid ng kahon kung saan naghihintay ang lahat ng mga Jason. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi nila nais na pigilan ang mga ito, napagtanto lang nila na ang tanging paraan para magkaroon sila ng normal na buhay ay iwanan ang mundong ito kaya nagpaalam na sila. Ang isa sa mga Jason ay sumubok na magprotesta, ngunit pinatahimik siya ng pinuno na nagpaalala sa kanya na sina Daniela at Charlie ang pipili. Matapos ang ilang pag-aatubili, ang mga Jason ay lumayo at ang pamilya ay pumasok sa kahon. Lahat sila ay kumuha ng compound at tumawid sa pintuan upang makahanap ng bagong tirahan. Samantala, ang iba ay nagkaroon ng masayang buhay sa kanilang bagong mundo. Patuloy na nag-iimbento si Ryan at hinanap ang Amanda sa unibersong iyon upang kaibiganin siya. Ang orihinal na Amanda ay nagniningning sa Utopian Chicago. Sa wakas ay bumalik si Blair sa kahon, at si Layton ay masaya pa rin sa pagbisita sa iba't ibang mga universo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.